Bayaning Katutubo. Karamihan sa tribo ng katutubong Taiya ay nakatira sa gitnang bahagi ng Taiwan sa isang magandang lugar na tinatawag na Wuxie. Palakaibigan sila at namumuhay ng mapayapa at masaya. Pagtatanim, pangangaso at pangingisda ang kanilang ikinabubuhay. 100 taon na ang nakalilipas, ang mga katutubong Taiya ay nakaranas ng kalupitan sa ilalim ng pananakop ng mga Hapones na tumagal at pinagdusahan nila ng 30 taon. Isang araw, isang katutubo na nagngangalang Mahe Poshe ang nagdiriwang ng isang malaking kasalan. Nagpunta sa tahanan ng lalaking ikakasal ang pinuno ng tribo na si Mona Dao upang tumulong sa paghahanda ng seremonya. Kasama niya ang anak na si Munting Mona Dao. Nag-aayos sila nang biglang may pumasok na isang lalaki at ibanilita ang pagdating ng isang pulis na Hapones. Pumasok sa tahanan ang pulis. Kitang-kita sa pananamit nito ang pagiging maayos. "Hoy, Mona Dao, anong ginagawa mo?" ang walang galang na tanong ng pulis. Natakot si Mona Dao na maaring masira ng pulis na ito ang seremonya ng kasal. "Magdaraos kami ng kasal. Halika, pumasok ka at uminom," sagot ni Mona Dao. Itinulak ng pulis palayo si Mona Dao. Agad namang hinila ng anak ni Mona Dao ang uniforme ng pulis at inilagay sa kamay ang baso ng alak. "Halika at uminom ka muna ng alak." Subalit ang kamay ni Munting Mona Dao ay may bahid ng dugo ng hayop, kaya't nang hilain niya ang uniforme ng pulis ay nalagyan ito ng mantsa. Naggalit ang pulis at sinabing, "Bakit mo dinumihan ang aking uniforme?" Galit na galit ang pulis kaya't sinampal niya si Munting Mona Dao. Napahiya ng husto si Munting Mona Dao at nagbuno sila ng pulis. Taliwas sa kahulugan ng kanyang pangalan, malaki, matangkad at malakas na tao siya. Kaya't sa nangyaring away nila ng pulis ay matindi ang sinapit ng pulis. Nagbanta ang pulis, "Mga barbaro, hihilingin ko sa pinuno ng kapulisan na ipadala ang lahat ng sundalo rito upang parusahan kayo dahil sa ginawa ninyo sa akin." Pagkatapos ay agad siya na umalis. Kinagabihan, ilang kalalakihan ang pumunta sa tahanan ni Mona Dao upang pag-usapan ang nangyari. Batid nila na maraming darating na pulis upang gumanti. Tiningnan ni Mona Dao ang isa sa mga batang kalalakihan na naroon sa isang sulok. "Huagong, may maibibigay ka bang payo?" Isang guro si Huagong. Isa rin siyang katutubo na nakapag-aral at nagtuturo sa isang pampublikong paaralan. Napilitan siyang magpalit ng isang pangalang Hapones. "Hindi kakayanin ng ating armas ang mga sandata ng mga Hapones," wika ni Huagong. Natahimik ang lahat. Matapos ng ilang sandali, nagsalita si Mona Dao. "Matagal na kayong nagtitiis. 30 taon na tayong nagdurusa sa malupit na pamumuno ng mga Hapones. Panahon na upang tayo ay lumaban." Nagplano ang mga katutubo na lumusob sa magaganap na paligsahan ng mga paaralan. Lihim din silang nangalap ng iba pang mga katutubo sa ibang tribo na sumali sa kanilang gagawin. Maraming tao sa araw ng paligsahan. Umawit ang lahat ng naroroon ng pambansang awit ng Hapones. Mula sa kung saan, isa sa mga katutubo ang umakyat sa entablado at pinugutan ng ulo ang isa sa mga general ng Hapones. Sumalakay ang 100 katutubo sa mga Hapones na naroroon. Kasabay ng mga pangyayaring iyon, sa pamumuno ni Mona Dao, nilusob nila ang kwartel ng mga pulis. Hindi na nagawang ipagtanggol ng mga pulis ang kanilang mga sarili sa biglaang pangyayari. Hinuli at pinatay ng mga katutubo ang ilang mga Hapones na nasa Wuxie. Kinuha nila ang lahat ng baril at balang pag-aari ng mga ito.
Dahil sa pag-aalsang naganap, nagpadala ang pinuno ng hukbong sandatahan ng maraming sundalo sa Wuxi. Hindi nagawang ipagtanggol ng mga katutubo ang kanilang sarili kaya't sila ay umatras at nagtago sa kuweba ng Maheposhe. Hindi pamilyar sa mga sundalong Hapones ang lugar kaya't hindi nila nakita kung saan nagtatago ang mga katutubo. Ilang araw at gabing naganap ang labanan. Sa bandang huli, sinubukan ng mga Hapones na linlangin ang mga katutubo sa pangako na sa kanilang pagsuko ay hindi sila papatayin. Subalit hindi naniwala ang mga katutubo kaya't nagpatuloy ang labanan. Napagtanto ng pinuna hindi susuko ang mga katutubo kaya't nagdesisyon sila na gumamit ng nakakalasong usok upang lumabas sa kanilang pinagtataguan ng mga katutubo. Marami sa mga katutubo ang namatay sa pagkakalanghap ng nakakalasong usok. Habang nagaganap ang pagsalakay, kinausap ni Mona Dao ang mga kasamahang katutubo. Ilang sandali pa ay papasukin na tayo ng mga Hapones. Mas nanaisin ko pa na kitli ng aking sariling buhay kaysa mahuli nila. Binaril ni Mona Dao ang sarili at nagpatiwakal din ang mga katutubong kasamahan ni Mona Dao. Ang pangyayari na naganap sa Wuxi ay nagtagal ng 50 araw at humigit kumulang na 100 katutubo ang namatay. Ang pangyayaring ito ay nagsilbing inspirasyon sa mga Taiwanese na labanan ang pananakop ng mga Hapones.